Ayun. So, isang magandang umaga. At ang oras po natin ngayon ay alas 11:02 na pala ng umaga. At sa sandaling oras na lamang, tayo mananangalian na. Kaya doon sa ating mga kababayan, abay, nako, magandang umaga. Alangan tanghali. No? At syempre, bago po kami tuluyang umere sa amin pong mga tatalakayin, ay nais ko muna pong batiin ang mga overseas Filipino workers. OFW. Binabati ko from Saudi Arabia, sa Middle East at sa buong mundo. Yun. Lahat po ng mga OFW natin. At syempre, binabati ko rin po ang hepe ng overseas welfare. Na walang iba kundi si Secretary Arnel Ignacio ng OWA. Ayun, magandang umaga po dyan sa mga taga-OWA. At syempre, doon sa mga natutulungan ng ating magaling na hepe ng OWA na walang iba kundi si Secretary Arnel Ignacio. Ayun. Dahil, administrator, no? Administrator. Sorry, baka kasi maging mali mo. Kasi magaling na tao talaga yan. Kasi mali mo, nakikita mo talaga. Mali mo maging secretary na ng OWA yan, di ba? Kahit ba administrator ka, napakagaling mo naman tayo. Dapat ilagay mo na sa tama, di ba? So, binabati ko po ang lahat po ng OFW at syempre, Chairman, pag-uusapan din natin dahil nakaligtaan ko nung araw ng Miyerkules, yung pong senior citizen. No? Pag-usapan din natin kasi alam mo, marami nagtatanong sa akin regarding dyan sa sinasabing 100,000 para dyan sa mga senior citizen. Abay, sino nga ba naman yung matutuwa na kapag ikaw ay umabot na sa 101 o 102, abay, ikaw ba'y masisiyahan ka pa ba at magagamit mo pa ba yung sinasabing 100,000? Ay, di na. Pero bago yan, ay nais ko muna sana na bumati ka muna. Bati muna tayo. Okay, binabati ko po lahat po ng mga Pilipino na ngayon po medyo malamig-lamig na ang panahon. Nararamdaman na natin palapit naman yung tagulan. No? Kaya dapat po tayo ingat-ingat na po. Health is wealth. Tandaan po natin yan. At kayo po ay araw na naman po ng Biyernes. Sa lahat po ng mga nagsisimba dyan sa may Quiapo, ingat-ingat po kayo sa mga mandurukot na galipana dyan po sa mga gilid-gilid, lalo po yung mga bata. Tandaan niyo po yung mga batang, mga nag-alok ng mga plastic, plastic bag, yung kamay nasa loob, ay po yung mga kamay po niya ni mga nandurukot. At salamat din po sa panood ni Asil Mil Malagpo. Ay, salamat sa yung panonood. Ikaw ba yung mga nakapagluto na? Salamat, Salamat. Nakapagluto na ba? Wala yata iluluto. Tanong mo nga kung nakapagluto na. Para pag-uwi, makakain ka na kagad. At para pag-uwi, nakapagluto na. At ika nga, kabat tawag dito, maibisam niyo ang gutom mo. Hindi, makakain agad. Kami po dito po sa Elizalde Broadcasting, kami po yung nakikiramay sa pag-iaw ng ating kapatid na si paring Eda Zacarias na ngayon po dadali na po sa huling hantungan niya sa libingan na dyan po sa may Pasay. Sa lahat po ng pamilya, ang aming kumpare at kakasamahan sa pamahayag na si Ed Zacarias, dito po, buhat po sa Elizalde Broadcasting, lahat po kami na nakikiramay sa pagyao po niyang kanilang mga minamahal sa buhay. At syempre, Chairman, ay bigay muna natin yung tribute natin kay Ed. Sige. Zacarias, no? Actually, nung Wednesday, inilabas namin ni Sir Chote, no? So, bigyan natin ng tribute uli yung ating kaibigan na magaling na mamahayag. Sige. At photographer na walang iba kundi si Ed Zacarias.
Ayun. So, eka nga alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot, no? Nakakalungkot. At dahil nga marami na sa ating mga kasamahan yung kinuha na ng Panginoon, no? Especially yung talagang magagaling, no? Katulad nila Johnny Pabon, sila Rudy Bonifacio, si Manikis. Si Manikis. Si Michael Mendoza, no? At meron pa tayong isang kasamahan ngayon na nasa hospital pa, no? At nagpapagaling at ang lagi nating panalangin na sana ay bigyan pa siya ng kalakasan ng ating Panginoon, na walang iba kundi si Romy Robles, no? At kahapon lamang kami po ay nagpunta ron sa hospital at nakita ko naman yung kanyang parang nakaka-recover na siya, Chairman. Pero sana magtuloy-tuloy po yun at ang panalangin po namin sa ating mahal na Panginoon na sana'y mabigyan pa siya ng ng panibagong lakas at palakasin pa sana. No? At makasama pa natin muli. Makasama pa natin muli. Yun lang yun po ay idinadasal po namin na sana po mabigyan pa ng magandang buhay. Okay, Chairman? Okay. Salamat, Ate Malagpo. Good morning daw, Kuya Dens. Tita. Okay, ito na po tayo sa ating pong pag-uulat na po. Unahin na po natin yung mga PMP, ating pong mga batas na po, no? Mga kapulisan, hirap kay pastor. Talaga naman po talaga itong pastor na ito hanggang ngayon. Namamayagpag, hindi talaga makita kung asaan. Na po, inihirap po ng Philippine National Police, PNP, na tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap sa pugante ng Son of God at Kingdom of Jesus Christ, KOJC, Leader Pastor Apollo Kibuloy. Ano? Akala ko Abuloy, Kibuloy pala. Sagot ito ng PNP na naging pahayag ni Senador Risa Hontiveros na may failure of intelligence sa pambansang pulisya kaya hindi mahalap-halap si Pastor. Pahayag po ni PNP Public Formation Office Chief Colonel Jen Pajardo, patuloy nang biniberipika ang mga impormasyon na natanggap nila sa mga posibleng kinaroonan ni Kibuloy. Sa katunayan ito, lamang April 15 ay may isa pong lugar na pinunta ng mga pulisya, katuwang po iba pong mga law enforcement agencies dahil po sa umano'y namatan doon si Kibuloy. Hindi rin niya ito limitado sa Davao City sa paghahanap kay Pastor Pugante. No po, yan po Ako'y bigyan ko lang ng konting kuro-kuro, Chairman. Alam mo, ganito kasi yan. Kung bakit napakaraming na mga notorious killer, no? At yung sana all. Sana all. Now. Sige. Ngayon, madaling nauhuli, di ba? Ang pinagtatakan ko naman kung bakit ikaw pa son of God. Abay, malaki ang kinatatakot mo. Di ba? Kung nasa akin yung sinasabing paniniwala ko sa mahal na Panginoon at wala akong ginawang masama o anumang bagay na pagkakamali ko sa mata ng Panginoon, bakit ako matatakot at bakit ako magtatago? Di ba? Yun nga Panginoon natin Di ba? Ibalik ko lang yung panahon ng century ng Bible. Yung ating nga Panginoon, siging gawa ng mabuti. Gawa ng miracle, gawa ng mga kababalagan, di ba? Na traidor pa. Pero, hinarap. Di ba? Pagkatapos hinarap, dinala sa kamatayan, itinanggi pa ng 3 beses. Di ba? Pero, hindi siya nabahala. Hindi siya nabahala. Bakit? Kasi, unang-una, meron siyang tinatawag na seguridad. May tinatawag siyang seguridad, Chairman, na galing doon sa talagang lumikha, na tinatawag niyang Ama. Di ba? Oo. Kasi malaki yung paniniwala niya
Kaya sa ating mga kababayan, 'di ba? Pagmasdan po ninyo. 'Di ba? Yung ating pong mga inihiling, hindi man na ibibigay ng bigla, pero dahan-dahan niyang pinararamdam. 'Di ba? Hindi niya po na ibibigay ng todo-todo o biglaan yung hinihiling, pero dahan-dahan niya namang ipinagkakaloob. Kaya nga sabi ko nga, Chairman, no? Kung anong meron ka dito sa lupa, at ikaw ay kinuha na ng Panginoon at ibinalik ka na sa Kanya, wala kang madadala. Di ba? Wala kang madadala. Wala, may iwan lahat. Ang madadala mo, yung kabutihan na ginawa mo dito sa lupa nung nabubuhay ka pa. Yun yung madadala mo. Di ba? Oh. Kaya kung ano man yung, di ba? Kung ano man yung kaya kung ano man yung kinatatakot mo, Mr. Abuloy, ay Kibuloy, hindi ka dapat matakot. O kailangan natin si Apwang. Asa na kaya yan, magaling na hunter na yan. The bounty hunter. 'Di ba? Kasi hindi naman nakakagalaw ng mano yun, 'di ba? Oh. Pag siya pa nga kumilos siya, madali yan. 'Di ba? Oh. Pero bago yan, abay nais ko muna pong batiin si Mark Obuyes. Ayun, si Mark, sabi niya, pa-shoutout po, Sir Fernan, former admin ng PCSMT. Ayun, si Mark Obuyes. Okay? At nagpapa-shoutout po siya. So, kaya nga po ang tao, no? Ang tao gumawa ka ng tama. Kasi kung gagawa ka ng mali na pagkakaalam mo na tama, hindi lang isa ang masasaktan mo. Marami. 'Di ba? Maligaya ka sa sarili mo, pero hindi maligaya sa iyo yung mga taong kinasama mo. 'Di ba? Oh. Ganun lang yung Chairman napakalinaw. Kaya nga mas mabuti pa na solohin mo yung panalangin kesa do sa sinasabi nga ni Asik Lazada na Abagino Maria pa ulit-ulit. Ni Asik, di ba? Nakakamiss din si Asik Lazada ng CDA. Kanya-kanyang mga paniniwala. Sige, tuloy mga kapatid. Ngayon, pag-uusapan natin, Chairman. Ano? Pero bago yan, nais ko muna pong batiin si Captain Speak. Nasunog yun Ha? Nasunog yun. Meron pa ba yun? Si Captain Speak? Oo. Hindi, binabati ko lang. Pasisikatin mo na naman yung buhol. Oo, kasi baka kasi mawala na naman, matabunan na naman, at malalaman na lang natin, nag-ooperate na naman. Gumawa na ng panibagong senaryo, no? Oo. Sinunog kunyari. Di ba? So, Kasi nga Ano? Kasi nga, sa totoo lamang, aminin man nila o hindi sa atin, Chairman, parang paulit-ulit lang Oo. Di ba? Oo. Sinunog mo ngayon. Kasunod naman ay building. Laloko na. Di ba? Katulad na lang po dito sa kinalalagyan natin, Chairman. Di ba? Nung una, ano ba? Di ba? Ang sabi, gagawa lang ng isang maliit na palapag. Ngayon, umaabot na. Hindi ko maintindihan kung 33 palapag na yun. Sira pa yung Diba? pag kayo mamamasyal sa luneta. Kapag kumuha ka ng picture, mas malaki pa yung building. Para bang yun na lang yung kinuha mo. Di ba? Gakulangot na lang yung mukha ni Rizal. Ang pinagtatakan ko matakot ka kapag si Rizal umikot. At siniba yung building. Di ba? Ay, nako. Umikot o kaya luminga. Di ba? Lumingang ganyan. Patingin do sa building. Kaya naniniwala ko wala imposible sa pera.
kaya nga, kaya nga lagi ko tinatanong, ito bang si kapitan ng barko umuwi na? Ay. Kasi, aminin man sa atin, ito may sabuatan to eh. Sigurado yan. Di ba? Hindi naman makakapagtayo si kapitan kung walang DNR. Tama? Oo. Kung walang LGU. Tama. Tama ba? Oo. Kung walang RD. Mm. Register of Deeds. Oo. Ha? Kung walang LRA. Oo. Di ba? Kung walang magbibigay ng permit. Ay, Gobernador. Oh. Tapos ngayon, kunwari, sinunog. Wala hindi makapalit daw ang bumbero. Dahil Kunwari, sinunog ha. Mano-mano pa raw, mano-mano. Oo, tapos ang kapalit niya, nandun na sa tuktok ng Chocolate Hills. Ay, nako. Kaya nga tinatanong ko, sana wag matabunan yung kaso. At kasuhan, yung dapat kasuhan, doon sa sumaway ng Republic Act 1066 na sinasabing sakop ng protected area o heritage. Diba? Paano na lang kung bawiin yung certification? Hindi nakakahiya pa ang Pilipinas. Diba? Hindi nga, ito na, sinisurveillance na nga tayo eh. Yung West Philippine Sea, napupunta na nga sa Pacific Ocean eh. Ang dahil na nawawala sa atin. Diba? Eto pa, Chairman. Hoy! Ito. Sige. Tuloy mo yan. Kung merong Cagayan, anong pagkakaalam mo doon sa Cagayan? Cagayan, maraming mga inchik. Ayun! Tama ka doon! Tama ka doon! Diyan sa multinational. Mas marami! Mas marami! Kaya nga sinasabi ko nga dyan kay Mayor Eric Olivares, Mayor, nakakabahala na yung lugar mo. Hindi lang yan, Chairman. Kung babalik ta rin ko pa, nung panahon nung ako po ay nasa kabilang network pa, abay nagkaroon dyan ng tinatawag na lutuan ng shabu. Diyan sa loob ng multinational. Oo, na nahuli nung araw. Natatandaan ko pa yun eh. Kasi ano pa ako noon, reporter ako ng saka wala namang Pilipino marunong gumawa ng shabu. Panichekwa yan. Reporter pa ako noon ng Bayan. Action agad. Ayun. Yun eh. Tapos meron pang salita yun. Ano? Hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay, tabi-tabi at baka ikaw ang tamahan ng mga hataw ni Hota. Yun. Yun. Nakakakilabot. Pero yung nagsasalita, hindi nakakakilabot. Ang nakakatakot, no? Sabi nga ni Senadora Risa Hontiveros, dapat talaga tayo ikangay kumilos na. At syempre, bago ako sige. Bago ka mag-report. Batiin ko muna yung aking kapatid na si Roland Hota. Kapatid ko. Alam mo naman to, busy to kung saan napupunta to. Binabati ko yung aking kapatid. Alam mo naman yun, kaedad mo yun eh. Kaedad mo yun. 27. Magdidibu. At syempre, binabati ko yung aking pamangkin na si RJ. Ayun. Si Dominic Chodor Hota. Si RJ. Yun ang aking pamangkin. Binabati ko yan. Si Romel, si Obet. Yan. Yung mga pamangkin ko yan. Sila mga Hota brothers. Yan. Basta mga Hota. Hotang na. Hotang na. Ako kasi ko chairman eh. Kumbaga sa baka mamaya tayo'y naglilibang, yung China nag-aabang. 'Di ba? Katulad na lamang nung habang nagkakagulo sa Senado, 'di ba? Habang nagkakagulo dahil nga doon sa PIDEA leaks na 'yan, tungkol sa ating pangulo, na may sinangkot pang actress. Habang tayo po nakatutok doon,
si research vessel ng China umiikot na po sa Pacific Ocean. Nag-iimbestiga na doon kung paano gagawin. Kaya ako, Chairman, Yes? hindi ako naniniwala na itong mga militia vessel na to na nandiyan dyan sa West Philippine Sea, hindi isda ang dinadala nito, Chairman. Yun. Ang dinadala nito, tsekwa. Mm. Mga bugok na tsekwa. Di ba? Oh. Kaya mga nagkalat yan, no? Oo. Paano ko na lang kung itong mga paano na lang kung itong mga Chinese na to, itong mga Chinese national na to, mga pugante sa kanilang bayan. Nakapasok dito sa atin. 'Di ba? Ang lalakas ng loob eh. Isipin mo, nakakapagtayo pa, nangingidnap pa. Kidnap with ransom pa, sila pa. Dito pa nila ginagawa. Pagtatayo ng negosyo. Hindi lang yung Chairman. Oo. Yung Pogo, pinalitan na. Ano? Poga? Hindi. Ano? Internet gaming licenses. Binagong style, ano? Lisensyado na. Sino kaya nagbigay dyan ng permission para talagang maging legal yan? Si Paddy. Di Paddy. Di isama na natin si ano? Si Eddie. Si Paddy. Oo. Talagang magkatugma yung dalawa, no? Huwag mo nako. Kaya yung mga nandiyan dyan, in-check dyan sa Cagayan Valley na yan, hindi sila makaporma sa umaga, gagawin nila sa gabi. Susunduin. Malay mo ganun ang sistema. Di ba? Kaya nga, balikan natin yung kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng giyera sa Hapon. Diba? Ganyan! Baka mamaya magising tayo. Mga Uy, nandito na pala yung mga injection. Eto pa, Chairman. Diyan sa mga subdivision, yung mga executive subdivision ngayon dyan, wala nang magawa yung mga Pilipino. Dahil ang matitikas na dyan, mga Chinese na. Minsan hindi na sila nakakapasok kasi nagagalit yung mga Chinese na bugok. Exclusive lang daw sa mga Tsekwa. Oo. Pumunta ka rito sa may Baclaran. Papasok ng Tambo. Tambo, doon sa nasasakupan ng asawa ni Bandol na si Jenny Quezon. Chairwoman Jenny Quezon. Simula po dyan sa may sabungan na Roligon. Pagmasdan mo dyan, Chairman, paggabi, talaga naman parang Chinatown yan. Naglipa na talaga yung mga yung Kaya nakakatakot talaga kung titignan mo maigit pa, nako, baka mamaya mabulaga tayo. Sana all. Baka mabulaga tayo. Ma'am, sala natin yan, ma'am. Saan ka dadaan mamaya? Ma-hold up kayo. Yan po yung si Tita Mel, yung aming po CEO. Binabati namin magandang tanghali. Kaya nga sabi ko nga, Chairman, nakakabahala na. Nakakabahala na. Pagdami nito mga ano na to, pero bago yan na batiin ko muna yung aming boss. Na si Tita Mel Elizalde ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Na kahit na nangungonsumi siya sa akin. Ang Gran Lola. Kahit na nangungonsumi siya sa akin. Mahal niya pa rin ako. Para dalawa natin kahit nangungonsumi siya sa'yo. Ito po, sa akin pong pag-uulat, bago iwalatin yan, no? Yung pong, yung ba't ganun talaga pagka yung mga hinahanap na, magagaling magtago? Kahit nangungonsumi siya sa atin. Kaya nagiging bata, no? Kanina, nireport nyo nga yung magaling po na ating pong pastor, Apollo Abuloy Kibuloy. Ito, speaking of Kibuloy. Natatandaan mo ba yung natatandaan ba yung nagkaroon ng rally sa Loton? Tungkol sa kanya. Alam mo ba yung may nagtanong doon? Regarding doon sa kung bakit sila nandoon, yung kasamang mga nagrarally. Sabi niya, ano po bang ginagawa nyo rito? Sir, pinangakuan nyo kami. Taga saan ba kayo? Taga Tarlac po kami. Magkano pinangako sa inyo para sumama sa rally na to? 2,000, sir. Magkano binigay? 300.
Naloko kayo. Ano? 300, sir. Alam mo ba kung ano yung pinaglalaban mo kay Kibuloy? Di po, sir. Oh, tapos may tinanong pa isa. Ano? Oh, may tinanong pang isa. Ano pa? Sige. Oh. Ang sabi nung isa, ikaw, sir, anong ginagawa mo rito, sir? Wala, sinama lang kami, sir, naka-jeep kami. Magkano bayad sa inyo? 500, sir. Binigay na ba? Hindi pa, sir. Oh, alam mo ba kung ano pinaglalaban mo kay Kibuloy? Hindi, sir. Maraming ganyan, Ay, naku nagaganyak. naman, oo. Dahil may Diba? pangako si Hindi, Eddie. ngayon ako naniniwala, Ngayon ako naniniwala na hindi ka son of God. Oo. Baka sana bagal. Ginagamit mo, 'di ba? Ginagamit mo yung pagiging pastor mo para makaligtaan mo at malagpasan mo itong pagsubok sa buhay mo. 'Di ba? Oo. May parali-rali ka pa, yung pala binabayaran mo. 'Di ba? Tapos ay ibigay mo yung 300. Sayang. Ay, ako talaga naman, oo, mga kababayan. Huwag kayong pauuto. Sabi nga lang isang magaling na mambabatas. Yung mga sumasama raw kay Kibuloy, mga uto-uto. Alay? Mga sumasama raw kay Kibuloy, mga uto-uto. Hindi kasi, alam mo, ang mga Pilipino kasi ganito. Hindi ko naman po sa nilalahat, no, ha? Madaling mahikayat. Ang mga Pilipino po kasi pagdating sa usaping relihiyon, no? Pagdating sa usaping relihiyon, pagdating sa Panginoon, malapit 'yan eh. 'Di ba? Kasi unang-una iniisip nila yung pananampalataya, 'di ba? Tapos maganda ang pakita. Katulad na lamang ni Mr. Aguila. Asa na nga pala ngayon? Ha? Nakakulong. Hindi, nandoon sa pugad. Sa pugad na may bakal. Naghihimas. Marami pa sinama. Di ba? Ang dami pa sinama noon. Ito, Diba? isa lang. Pero, hinarap. Hinarap. Yun ang maganda, Diba? para mapatunayan na talagang Hinarap niya, yung sinusumbong sa kanya, dahil puro minor de edad, yung napapangasawa. Tama ba ako? Pero hinarap niya. Ito, kasi ang pagkakaalam ko, ito chairman para malinaw bago mo ibigay report mo. Okay. Ang pagkakaalam ko kasi, doon sa convicted at saka sa suspect. Kapag suspect ka pa lang. Pero pag convicted ka na, ibig sabihin, may kaso ka na. Criminal ka na. Yun ang pagkakaalam ko. Pero kapag suspect ka, ibig sabihin, hindi ka pa convicted. Dahil suspect ka pa lang Either at large pa. May pagkakataon na ipagtanggol mo ang sarili mo. Dahil suspect ka pa lang. 'Di ba? Katulad ng suspect na si Kibuloy. Pwede niya ipagtanggol, di ba? Kaso nagtatago. Paano niya mapapagtanggol sa sarili niya? Katulad tatago. Tatago siya. Di ibig sabihin convicted. 'Di ba? May warrant na. Di ba? May warrant na. Patong-patong na warrant pero hindi naman makita. Di ba? Hindi, inaamin niya lang kasi, di ba sabi niya nga, ako nagpatigil ng lindol sa Japan. Kaya, ako nagpatigil ng pagbulusok ng Taal Volcano. Itigil mo kayo warrant mo. Tingnan natin kung matitigil. Tingnan mo kung matitigil. Lumabas ka dyan. Makakalabas kaya yun? Sigurado pag lumabas yun, lalagyan ng posas yun. Di ba merong sinasabi nung ito iningi ko lang ng paumanhin sa ating mahal na Panginoon, Chairman. Di ba nung nakapako siya sa krus, hanggang sa pagpako sa krus, meron sa kanyang nambubuli. Di ba? Kung talagang anak ka ng Diyos, bumaba ka dyan. Di ba? Iligtas mo ang sarili mo. Hanggang ngayon, di ba? Sabihin mo ngayon kay Kibuloy yan. Anak ko ng Diyos. Sabihin mo ngayon kay Kibuloy yan. Sasabihin ni Kibuloy kaya. Kung talagang ikaw ay son of God, lumabas ka dyan. Ano ko, bali? Magpapaloko? Gusto niyo ba hulihin ako?
Nagtatago. Kaya nga ako nagtatago. Son of God nga eh. Sa sarili ko, son of God. Oh. Mga baliw kayo. Naniniwala kayo sa akin. Di ba tatlo yan? Oh. Tatlo yung nakapako sa krus. Dalawang manyanyakaw. Oh. Tsaka si Jesus Christ. Oh. Ang sabi nung isa, No. bakit hindi mo tayo iligtas dito? Sagot naman nung isa, huwag kang magsalita ng ganyan. Diba? Dahil yung taong inaakusahan mo, walang kasalanan. Diba? Pero hinarap ang kamatayan. Ayun. Diba? Ito nga son of God ito Ayaw harapin yung Ayaw harapin yung katotohanan Mabuti pa si Senyor Aguila nandun nakadapo na May sarili ng pugad. Ang pugad ni ni Aguila, may rehas pa. May bantay pa. Aircon. Sige nga kay Buloy, tingnan natin kung kaya mong gawin yan. Ano ko bali? Sabi ni kay Buloy. Di ba? Okay. Okay. Chairman. Kita, di ba? Yung kanina pa sinabi ko nga po kanila, hirap ang kapulisan na hanapin yung po nga ating po nga Pastor Apollo Kibuloy. No po? Ito naman po, DOJ, may idea na raw po dahil ewan ko ba ang ating mga otoridad na magagaling, no? Ito may mga pondo naman to para sa intelligence. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin mahuli si Bantag? No? Ito po, naniniwala ang Department of Justice, DOJ, na masasawata din po ang wanted ng dating hepe ng Bureau of Correction, Bucor, na si Gerald Bantag sa Malacanang press briefing. Paano nga mahuhuli? Pag dumadaan sa kanya. Sir! Paano uhuli? Mismo manguhuli, sumasalot sa uhulihin. Sir, dito, sir. Okay. Maluwag ang barko dito. Ay sinabi po ni DOJ spokesperson at Assistant Secretary Miko Calabano na may idea na sila kung saan nagtatago si Bantag at mauuli ito sa lalong madaling panahon. Madaling panahon? Tagal ng panahon? 2022 pa 2024 na. Nagpapatuloy niya manhunt ng mga otoridad hindi dapat mainip ang publiko. Si Bantag ay wanted sa batas matapos iturong mastermind umano sa pagpasalang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilalang bilang si Percy Lapid noong pong 2022. Biro mo 2022, 2024. Papasok na tayo sa 25. Hindi pa rin nahuhuli. Shout out Chairman. At yung inmate na si June Villamor. Po? Sana nga po, yung sa paghahangad ng DOJ na talaga pumahuli si Bantag. Siguro merong pagkakataon. No, may pagkakataon na alam mo hindi mo naman talaga hindi mo rin matatakasan. Matakasan mo man ang batas ng tao pero batas ng Diyos hindi mo matatakasan. Ayun. 'Di ba? Sabi nga ni Ma'am Vilma Luela. Ayun. Ni Ma'am Vilma Luela. Ano sabi niya? Sa mga listeners nyo, basta po gumagawa kang mabuti sa kapwa at sa kalikasan. Yun ang maganda, yung kalikasan lalo. Dahil ngayon... yun nga po, yung Captain Speak gumagawa ng mabuti sa kalikasan. Sinulog at pansamantala. Di ba? Maganda yung sinabi ni Ma'am Vilma, no? Sabi niya, shout out sa mga listeners ninyo. Basta po gumagawa ka ng mabuti sa kapwa at sa kalikasan. Dapat. Di ba? Alam mo sa totoo lang po, maganda talaga yung gumagawa ka ng mabuti sa kapwa. Huwag ka nang mangingi ng kapalit. No? Basta ang mahalaga, nagawan mo siya ng mabuti, bahala siya kung gagawa ka rin niya ng kabutihan. Pero kahit na hindi na sa'yo gumawa ng kabutihan, doon lang sa ibang tao niya gawin, malaking bagay na. Di ba? Sa kalikasan naman, katulad naman po nung ginagawa ni Captain Speak, na ayon po sa aming haka-haka at sa aming mga dagat-ipis, abay sinunog. Di ba? Ayon sa kanila, dala daw po ng matinding init. Dala ng? Matinding init. Wildfire. Wildfire kasi, ano yun Kaya lang po, ba't bigla nagsindi ng iba't ibang lugar? Baka may gasolina. Hindi, mahirap yung wildfire. Siyempre, pitikin mo lang yung posporo, wildfire na Posporo lang ang katapat nun wildfire na Alam mo naman talahib yun di ba? Ayon sa mga sabi nga nila ang masakit ng Chairman,
Oh. Yung pinagsunugan, medyo eka nga siguro, nahihirapan na tayong magtabas. Abay, sunugin na lang natin. Nahihirapan na ako magtabas, abay, sunugin na lang natin at nang madaling mahukayan. Diba? Nako, ano ba naman yan? Nakita mo yung ginawa doon sa chocolate, di ba? Hinuka pa yung chocolate hills para lang makapaglagay ng slide. Di ba? Pero, ang inuulit ko nga po kay Kapitan Speak, no? Kapitan Speak, abay, sa totoo lamang, kayo ay lumabag do sa Republic Act 10066. Yung sinasabing protected area, no, ng gobyerno. At hindi lang yun ay sakop ng ano ba? Tama ba, Sir Chot? Heritage. Sakop ng heritage yun eh. Ha? Doon po kasi nakapaloob, eto malinaw ha. Doon po sa Republic Act 066, ang nakapaloob doon, kapag ang isang lugar ay nakapasok sa isang protected area, hindi ka pwedeng magtayo ng anumang bagay o infrastruktura doon sa lugar na yon, Chairman. Kasi makakasira. Hindi ka pwede. Ngayon, dahil nga nagkaroon ng nakasama si Eddie at saka si Pati, no? Nailatag. Hindi lang nailatag. Isipin mo, pandemya pa. Gumagalaw na pala yun. Sakala kapag tataka, kapatid, tingnan mo ha, naitayo yun nang wala nakakaalam ng mga namamahala doon sa hindi kasi nga, lugar. Alam mo kasi nga, yun nga sinasabi ko, Chairman. No? Habang sila naglilibang, habang tayo naglilibang, dahil doon sa pandemya, sila nag-aabang. Ngayon, habang busy ang mga tao dahil nga doon sa COVID-19, di ba? Sabi ni Kapitan, ito ang pagkakataon natin para mailatag natin yung resort. Ayusin na natin yan habang sila nahihibang. Isabay na natin ito. Di ba? Department of Environment and Natural Resources. Unahin natin to. Di ba? Ngayon, kapag nauna ang Department of Natural Resources, isasabay na natin ang local government unit. Para mabigyan tayo ng permit, no? Mabigyan tayo ng permit para maitayo ito. Di ba? Talagang ganun. Di dadaan-daan. Ngayon, etong tanong. Paano mo nabili, paano mo nabili ang nasabing lupain? Di ba? At paano ka nakakuha ng lupain sa isang protected area nang hindi alam ng assessor's office at hindi alam ng register of deeds at hindi alam ng land register authority? Nagpatong-patong. Di ba? Hindi kaya baul-baul na pera ng dumaan dyan. Hindi kaya baul-baul na pera. Kilang baul. Malamang. Kasi, maleta. Sabi niya, pagkakataon na natin ito, magawa natin ang lahat ng ating gusto. Kasi ngayon, libang na libang sila sa COVID-19. Ngayon, ilagay nga natin. Sa chat, pakilagay nyo nga yung Captain Speak na yan. Ilagay mo nga sa screen natin. Naglalagablab o yung... Sir chat, yung may nasusunog na o yung... Ilagay natin para maganda-ganda naman yung ating usapin. Sige. Para habang binabatikos natin nung kabugukan ng mga taong kasabwat niya. Habang hinahanap ni Kuya Chotyon, shoutout ko muna si Jennifer Alvarado na nanonood sa Qatar. Ay, nako. Salamat sa panonood, God bless, at tuloy-tuloy yung panonood. Like, subscribe, notification bell, no? Para updated kayo sa panonood. Pati sa mga kasamaan mo, Jennifer, no? Sana ayain mo sila na manood din sa aming programa. No? At nagpapasalamat din po kami kay Twiggy sa Karyas. Kay Dindo sa Karyas at sa Karyas family. Doon sa kahit kagabi kasi nakakaya naman talaga naman tayo inasikaso. So, pagmasdan mo, di ba? Di ba't napakaganda ng Chocolate Hills? Oo. Di ba?
Oh. Gawin na lang palaisdaan ito. lagyan nyo lang ano. Oh. Oh. Buti pa eh, no? Di ba? Ngayon, dahil nga sa sistemang ito, marami ngayon yung meron pa ngang siguro itong isang ito na hindi nabuo, Chairman. Ay? Siguro dito nagsimula ng pagsisita na. Kasi nadadagdagan na eh. Oo. Di ba? Oh. Pagmasdan mo yung slide niya kung saan nakatutok. O, di ba doon sa bundok? Oh. Yan ang iniisip ko. Kasi, baka bigla-bigla, Chairman, mawala na naman sa wisyo yung ating mga senador. Ay? At mapabayaan at matabunan, hindi na natin malalaman kung sino dapat managot dyan. Di ba? Oh. Yan ay paninira ng kalikasan. Hindi lang yun. Hanggang ngayon yata, di pa yan yata na pa, diba? iimbitahan para magpaliwanag. Kaya nga po ginigising natin. No. Hoy, matulog. Di ba? Baka kasi mawala eh. Kaya Okay? Sige, Chairman. Eto, no, Chinese national. Nagpapanggap na Pilipino. Ba? Check. Meron na pala mga check na ganyan, mga nagiging Pilipino na. No. Pinisisiyasat ni Senador Ares Ontiveros sa Committee on National Defense and Security ang napaulat na paggamit ng mga dayuhan ng mga peking illegal na dokumento para magpanggap na bilang mga Pilipino. Pero lulusot kaya ito, itsura lang nito, mga singkit. No? Sa gitna po na nito, paulat na paglagsa ng mga estudyanteng Chinese sa ilang pong universidad sa lalawigan ng Cagayan na gumagamit ng mga questionable credential sa proposal Senate Resolution 1001, hinimok ni Hontiveros ang komite na pinamumunan ni Senador Jingo Estrada na siyasatin ang presensya ng mga dayuhan sa iba't ibang lugar sa bansa, posibleng banta sa ating national defense. Ayon sa Senadora, may karapatan ang publiko na maalarma dahil po sa kaliwat kanan na pambabomba ng tubig ng China sa barko ng ating tropa sa West Philippine Sea. Palaging bukas niya ang bansa sa mga kabataan sa iba't ibang panig ng mundo na gusto mag-aral sa Pilipinas. Ngunit ibang usapin kapag peke ang papeles na ginagamit upang magsabing makapag-enroll sa mga paaralan sa bansa. Samantala, binanggit din po sa resolusyon ang isang insidente kung saan questionable ang sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, AFP, at National Bureau of Investigation, na nagja-jogging po ang higit 100 katao, no, ng mga maskulado, naka-military style haircut, na po, dyan po sa multinational village sa Parañaque City, na po, at nakapagtayo pa ng mga restaurant at mga spa na exclusive lamang po sa mga incheck. Hindi po pwede yung Pilipino. May ano pa yan? Oh. May salon pa. Kita nyo? May salon pa yan, Chairman. Spa, salon. May salon pa yan. Ang masakit niya ba? Ma-spa ko. Hindi lang po yun. Hindi lang po yun. Bukod doon, Chairman, itong mga ito ang nag-ahari-arian na sa mga subdivision. Nag-aari-arian na ito sa mga subdivision. Pero bago yan, Chairman, meron pa isa. Ano? Ito, meron pang isa. Italiano naman. Ay! Italiano naman, dito sa may port state sa Parañaque rin, na pinagkalob sa atin ni Mr. Eric Cruz, regarding dun sa, hindi lang makadaan yung kotse, pero yung mga bata, nagluluto yata para dun sa feeding program, abay, sinipa yung niluluto. Ba? Nung Italiano. Italiano? Ba't dapat ngayon? At ang pananakot pa, eto, Chairman, sasagasaan daw niya. Pero itong Italiano na to, dayuhan lang din dito. Kaya nga nung Miyerkules pa lang, sinasabi ko na sa Bureau of Immigration na pagtuunan ng pansin itong mga dayuhan na to, especially yung mga Chinese na to. Itong mga bagong Chinese na to. Abay, nakakapag-enroll pa. Sipin mo, nakakapag-enroll pa yan. Nakakakuha ng lisensya. Tapos mapapansin mo bigla-bigla magtatayo ng pogo. 'Di ba? Bigla-bigla magtatayo ng kung ano-anong bagay dito sa Pilipinas. I love Philippines. Talaga naman.
Di ba? Pero inuulit ko, Chairman, Ano? ang Pilipinas ay para sa mga Pilipino. Ha? Kami, ang lihitimong taga rito at hindi kayo. Yun. At kami ang may karapatan sa aming bansa, hindi sa batas ninyo. Di ba? Hindi kami susunod sa batas. Kayo ang dapat sumunod sa batas ng Pilipinas. Hindi ang Pilipinas ang dapat sumunod sa batas ninyo, mga bugok. Yun. Oh. Tugak. Diba? Oh. Sige, ihabol mo yung uling-uling mo, Chairman. Ito. Ayaw po kay Commodore Tariela. Hindi maitatanggi naman mga troll na ipinagtatanggol ang mga kasinungalingan ng China. Napatunayan namin na ang mga hakbang ng Chinese Maritime Militia vessel nagmula po sa China Coast Guard at walang dokumento ang China susuporta sa kanilang mga pahayag na umano'y kasunduan ayon naman po sa National Security Council at Department of National Defense, pinasinungalingan na umano'y bagong kasunduan ng Pilipinas sa China tungkol po sa Ayungin Shoal. 4 na barko ng People's Liberation Army, Navy, ang China ang namataan po naglalayag sa Cebu Passage na po sa Tawi-Tawi at kadalasan naglalabas pa ng kasinungalingan ng China matapos ng agresibong aktibidad sa West Philippine Sea. Isiniwalat naman po ng embahada ng China na may bagong kasunduan ng Pilipinas sa China tungkol po sa Ayungin Shoal para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Agad na ang sumagot ang NNC, tinanggi may kasunduan ng China at kasalukuyang administrasyon kaugnay sa Ayungin Shoal. Kasunduan? Ayon po sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi siya sang-ayon na gumamit din po ng water cannon ang Pilipinas laban po sa China sa gitna po ng pangaras nito sa Baho de Masinloc. Kumakailan lamang ay may mungkay ang mga senador na para matapatan ng pambubuli ng China, magpatulong sa Amerika, Japan at iba pa po mga bansa sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. At kung ang kasulukuyang ginagawa ng military exercises ng Pilipinas at Amerika ay inaalmahan ng China Foreign Ministry. Ba't yung aalmahan hindi naman... So, ibig sabihin, merong tinatawag na cash sunduhan. Cash? Cash sunduhan. Kunin mo yung bandera ng Chairman. Kunin mo yung bandera. Asan? Bandera. Kunin mo yung bandera. Bandera natin. Kunin mo. Ha? Ito. Ipaliliwanag ko lang sa kanila. Ha? Ha? Ipapaliwanag ko lang sa kanila na ang bandilang ito ay sagisag na ako ay Pilipino. Hindi po ako yung chick. At hindi po ang Pilipinas ay province of China. Hoy, sino nagsabi niyon? 'Di ba? Marami kasi nagsasabi. Hoy, 'di ba? Pero nangyari 'yon. 'Di ba nangyari 'yon? Isinabit pa doon sa sabi Sir Chot? Sa sinasabing Chairman na overpass. Philippines, province of China. Pero nagkakamali po kayo. Ha? Kami po ay mababait na mga Pilipino. Magaling kaming hospitality. Pero, sabi nga sa kantang ito, ang mamatay ng dahil sa'yo. Yun. Okay? So, Chairman. Magpapaalam na tayo. Iwawagayway ko lang itong bandila ng Pilipinas na nagpapatunay isang bansa, isang Pilipinas. Yun. Okay. Shoutout muna ako. Mamaya pong gabi, meron po kami prayer assembly sa Santa Monica, West WAB 2B, Couples for Christ, sa Santa Monica chapter. Magkita-kita tayo magkakapatid, mamayang gabi, alas 7, sa simbahan, upang sabay-sabay tayo magpuri, pasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. At syempre, maraming salamat doon po sa aming assistant from the President na walang iba kundi si Sir Chot. Yes. Ngayon pong araw po ng Biyernes na siya ay amin lagi nakakasama sa aming live. At syempre si Kuya Hill. At syempre ang nakasama po ninyo ay si Fernanota at si Destonel Sulyap. At lagi nyo po kaming i-follow at i-like sa aming pong mga Facebook page. At ganun din po sa YouTube channel ng Elisade Broadcasting. At pakipindot ang
notification bell. Para lagi po kayong updated sa aming mga pag-uulat dito sa Elisan Broadcasting. Ang tabayanan po din ninyo ang programa ni Tita Mel Elizalde, ang Kadiskarte, mamayang hapon. At syempre, magkita-kita po tayo sa araw po ng Lunes. Ito po si Fernando Tang muli at Dennis na nasulyap. na nagsasabing God bless.